Amen. Isang maganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo na at ating pong bigyan ng papuri, ng dakila ang ating Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Diyos na buhay. Dahil siya ang nagbigay sa atin ng kalakasan. Kaya naman nandyan yung katabi mo ngayon. Kasama natin magpupuri sa Kanya. Maraming hindi tayo karapat-dapat sa Panginoong Diyos. We are not worthy before Him. Pero pinili tayo ng Panginoong Diyos dahil gano'n na lang katindi yung pagmamahal niya sa atin. Kaya
Sutulang biyaya mo. Oh, Tayo po'y lahat na nanangin. Panginoon, maraming salamat sa pinagkaloob niyo po ulit na araw sa amin, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po ako upang maintindihan itong devotion na natutunan ko, Panginoon. Na may maintindihan din nila na Lord God, maitanim sa kanilang puso, Panginoon, pati sa kanilang pang-araw-araw na tuloy, Lord God. Yung lahat ng masasabi ko, Panginoon, ikaw ang nakakahawak ng aking sasabihin, Panginoon. Lord God, yun lang po, gagawin niyo po lahat ng sasabihin ko. Yun lang po, Panginoon, in Jesus' name we pray. Amen. So may unting babasahin lang po ako sa awit 72, verse 12 to 19. Kanyang iniligtas ang mga dukhang tumatawag, lalo na ang nalimutan, mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao ay siya'y lubhang nahahabag sa kanila, tumutulong upang sila ay maligtas. Inaagaw niya sila sa kamay ng mararahas. Sa kanya ang buhay nila ay mahalagang hindi hamak. Pagpalain itong hari, siya nawa ay mabuhay at magbuhat sa Arabia ay magtamo ng gintong yaman. Sa tuwi na ay siya'y naway idalangin nitong bayan, kalingain nawa ng Diyos, pagpalain habang buhay. Sa lupa'y sumagana, nawang lagi ang pagkain, ang lahat ng kaburulan ay mapuno ng pananim. At matulad sa Lebanon, na mauunlad ang lupain at ang kanyang mga lungsod, dumami ang mamamayan, sindamin ng mga namong tumubo sa kaparangan. Nawa ang kanyang pangalan ay huwag nang malimutan, manatiling bantog hanggat sumisikat itong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumalangin. Harinawa, pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Si Yahweh Diyos ng Israel, purihin ng taong madla, ang kahanghang bagay tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihan kailanman, at siya ay dakilain itong buong sanlibutan. Amen po. So, ang title po ng devotion ko, ay The Compassionate and Glorious King. So, ang natutunan ko po ang nakita ko po sa 12 to 19, kanyang nililigtas ang mga taong mahihirap. Dito po sinabi ni Lord na yung mga tumatawag na lingkod sa Kanya, hindi yung mga taong pailahilata lang. So nakita ko lang po nakita ko po dito yung sarili ko na dati po isa rin po sa mga nangailangan, yung mga pailahilata lang, yung lagi nasa bahay, patambay-tambay lang. Nakita ko po yung sarili ko na dito na nangailangan din po talaga ako sa Kanya. Na pinag-pray ko din po na hanggang dito na lang ba Lord yung buhay na binigay mo sa akin, na sinabi mo may plano ko po sa buhay ko. So, yun po, dumating po yung araw na may nagsalo-salo po kami na, tapos may narinig po ako sa Bible study na
may nag-hire down na company. So, sinubukan ko kung sumubok dun sa company na yun na kahit zero experience, underage, sinubukan ko po na mag-apply. So yun, pinag-pray ko po talaga na, Lord, kung para sa akin to, alam ko naman na pagkakaloob mo to sa akin. Pero kung hindi, okay lang din naman kasi marami kang opportunity na binibigay. So yun, dumating, chinat ko po yung boss namin, na boss ko po ngayon, thanks to God. Chinat ko po siya ng first day. Hindi, nag-reply naman po siya, sabi niya balikan niya daw ako after one kinabukasan. Tapos lumipas yung 3 araw, hindi pa rin nagchat-chat. Sabi ko, parang ayaw niya ata sa akin. Sabi ko. Tapos yun, after 1 week ata or 5 days ata, nag-chat siya sa akin. Sabi niya, punta ka ng festival. Tapos doon, sa seminar kita. So, thanks be to God talaga na lahat talaga po talaga ng pinagpe-pray natin. Lahat po ng, kahit mukhang imposible po, isipin niyo po yun, ang requirements lang po talaga doon sa trabaho namin, resume lang. Tapos, underage pa po ako noon. Kaya, thanks be to God talaga po, kahit mahirap, wala po talaga imposible sa Diyos, basta pinagpe-pray po talaga natin. So, yun po sa pangalawa naman po, sa 15 to 17. Pagpalain itong hari, siya nawa ay mabuhay at magbuhat sa Arabia, magtamo ng gintong yaman, sa tuwing ay siya nawa ay idalangin itong bayan, kalingain nawa ng Diyos, pagpalain habang buhay, sa lupa ay sumagana, nawang laging ang pagkain, ang lahat ng kaburulan, ay mapuno ng pananim, at matulad sa Lebanon na maunlad ang lupain at ang kanyang mga lungsod, dumami ang mayayaman, ang mamamayan, sindami ng damong tumubo sa kaparangan, nawa ang kanyang pangalay, huwag nang malimutan, manatiling bantog ang lahat sumisikat ng araw, nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos, silang lahat na malangin, harinawa, pagpalaan kami lahat, tulad niyang pinagpala. So nakita ko lang po dito, His faithfulness to His people. Pinapakita sa, nabasa po ito na ang uri ng hari ng nais ng Diyos, hindi lamang makapangyarihan, kundi maawain, makatarungan at mapagmahal. Hindi niya pinababayaan ang mga duka, mahihina at nangangailangan. Salip, nililigtas niya sila at pinapakita ang kanyang malasakit sa bawat buhay. So, yun nga po katulad nga po sa sinabi ko kanina. Hindi niya po talaga pinapabayaan yung mga nangangailangan, tsaka yung mga nahihirapan. So, kung tayo po nahihirapan, nangangailangan talaga, huwag po tayong lumapit sa tao or sa utang. Pag-pray po natin, tas if possible, hingi tayo ng tulong sa mga cell leader natin or sa mga leaders natin upang matulungan po nila tayo, mabigyan nila tayo ng advice sa mga pinagdadaanan po natin. So, yun lang po sa 2. Sa 3 naman po, sa 18 to 19, si Yahweh Diyos ng Israel, purihin ng taong madla, ang kahangahangang bagay, tanging siya ay ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya'y dakilain itong buong sanlibutan. Amen po. So nakita ko po dito,
Karapat-dapat sa walang hanggang papuri dahil siya ay makapangyarihan, mabuti at tapat. Ang tamang tugon natin ay sambahin siya at pakita ang ating buhay ng kanyang kaluwalhatian. So yun nga po, nabigyan na kayo ng blessings, pinagkalooban na po kayo, pinag-pray nyo. So hindi lang po natatapos doon. Siyempre makikita po sa pagpapasalamat din po natin na sa sahod natin, pagpapasalamat po natin sa Lord na malaki sahod natin, no? At makita din po sa atin yung mga tao, mas mako-curious po sila kasi, uy, ito, lagi siyang blessed, lagi siyang nakikita po sa atin na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Hindi mako-curious po sila. Tatanungin nila, paano ko bang naging ganito, lagi kang wala kang problema. Siyempre, tatanungin nila. Di sasabihin mo naman na, siyempre, si Lord lang may gawa nun eh. Sumama ka sa church, di ba? Ganun lang pala basic. Pero ako po, nahirapan pa din po akong po talaga ng mga tao. Paisa-isa pa lang po. So, yun lang po. Sa conclusion na po. Ang Diyos ay isang hari na makatarungan, maawain at mapagmahal. Siya ay kumikilos para sa mga nangangailangan, nagbibigay ng pagpapala sa kanyang bayan. At karapat-dapat sa lahat ng papuri at kaluwalhatian ang kanyang kabutihan at kapangyarihan ay hindi nagbabago, kaya maaari tayong magtiwala sa Kanya sa lahat ng panahon. Bilang mga anak ng Diyos, hindi lamang tayo tinatawag na tumanggap ng Kanyang biyaya, kundi maging instrumento rin ng Kanyang pagmamahal sa kabutihan sa iba. Amen po. So, ganun po tulad nga po na sinabi ko, na makita po sa atin yung blessings, or hindi lang yung blessings, makita sa atin na binago talaga tayo ng Panginoon. Upang mas lalo pang makakay yung mga ibang tao na sa makamundong bagay, para makakay po natin sila na hindi lang sa atin yung mga salita niya na nanatili, kundi may paagi po natin sa iba. So, yun na po sa challenges naman po. Are we helping the poor and the oppressed, the needliness? Live like a citizen of heaven. Always give glory to His name. And remember, faith and action equals salvation. Yun lang po. God bless po. Good morning po sa lahat. Pag binasa po natin yung awit chapter 72, ito po yung naglalaman po sa prayer po ni David para po sa kanyang anak na si Solomon. So, ito po kasi yung panahon na si Haring Solomon po ay pinili na ni Lord na papalit sa kanyang ama na si Haring David. Pag binasa po natin yung chapter 72, yung buo po, ang makikita po natin dito ay yung karakter at katangian ng dapat ng isang leader. At kung titignan natin yung prayer ni David, ay ang gusto niya si Haring Solomon ay maging perfect leader. So pag ang pinag-uusapan natin ay yung perfect leader. So yung prayer ni Haring David, ang tinutukoy talaga dyan, ay yung leader natin, yung perfect leader natin na si Jesus Christ. So pag binasa po natin, nandiyan po yung mga katangian ng isang leader. Yung una po, ang leader po dapat ay compassionate. So pag sinabi natin compassionate, dapat po hindi lang tayo mahusay mag-share ng salita ng Diyos. Dapat meron tayong oras para sa mga tao, para makinig, kausapin, maunawaan yung sitwasyon nila.
At minsan po, tutulong tayo sa pamamagitan ng mga material things. Pero yung pagiging compassionate, pag tinignan po natin si Jesus Christ, hindi lang po yun yung kanyang ginawa. Noong nag-start po siya ng ministry, hindi po siya agad nagpakain ng 5,000 na tao. Ang hinahanap niyo po yung mga nanghihina. Pag sinabi po nanghihina, yun po yung mga nanghihina yung pananampalataya o hindi pa nakakakilala sa Diyos. So yun po yung tunay na kahulugan ng pagiging compassionate. Hanapin natin yung mga taong kailangan natin ilapit kay Jesus Christ. Yung number 2 po, ang leader daw po dapat mayroong integrity and faithfulness. So pag yung faithfulness po, dapat po tingnan natin sa mga sarili natin. Paano ba natin tinutupad yung pagkakatawag sa atin ng Diyos? Ginagawa ba natin ng mabuti? Ginagawa ba natin nagmumula sa puso? O napipilitan lang tayo? So yung faithfulness, dapat nandun yung 100% na tao sa puso yung paglilingkod natin sa Diyos. Tapos yung integrity dito, tinutukoy naman po dun yung buhay natin. Dapat po as leader, consistent tayo dun sa pananalangin, sa pakikipag-usap sa Diyos, sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi lang po tayo dapat nagbabasa ng salita ng Diyos. Pinag-aaralan po natin, inuunawa natin. At yung pinaka-importante po, sinusunod natin yung salita ng Diyos. Kasi kung yun po yung ginagawa natin, sinusunod natin yung salita ng Diyos, yung integrity po na makikita natin sa atin, ay yung integrity po ni Jesus Christ. At saka kung titingnan po natin yung faithfulness, so regarding po sa faithfulness, si Jesus Christ po nung nakakuha na siya ng 12 disciples, hindi po siya tumigil. No? Ang ginawa po niya, sinama niyo po yung 12 disciples dun sa pag-share niya ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, nung nagkaroon na siya ng mga 12 disciples, hindi niya sinabi sa 12 disciples, bahala na kayo dyan. Pero siya, ang ginawa niya, pinakita niya dun sa 12 disciples niya kung paano ba paglilingkuran yung tao. So tayo, may mga hawak na tayong cell group. So dapat, katulad din ng ginawa ni Jesus Christ yung ginagawa niya. Hindi ko mo yung under ng cell group natin is leader na, hahayaan na natin sila. So nandun pa rin yung guidance natin doon sa mga inahawakan natin sa cell group. Yung number 3 po, ito po yung dapat daw yung leader, lahat ng ginagawa natin, dapat po daw nagbibigay kaluguran sa Diyos. So ibig sabihin, ginagawa natin to, yung mga bagay na to, nagsisell group tayo, nagsishare tayo ng salita ng Diyos. Dahil ang gusto natin ay magbigay karangalan sa pangalan niya. So bilang mga leader po, katulad po ni King David, tsaka ni King Solomon, pinili po siya ng Diyos para maging leader ng Israel. So tayo po, lahat po tayo nandito. Nandito po tayo ngayon kasi pinili tayo ng Diyos para maging leader dito sa sanlibutan. So, as a leader, magkaroon po tayo ng compassion sa kapwa natin. Magkaroon tayo ng faithfulness and integrity. At yung lahat ng gagawin natin, para hindi po tayo mapapagod, hindi tayo magsasawa. Lagi po natin isipin, hindi po natin ito ginagawa para sa sarili natin. Ginagawa po natin ito para sa Diyos. Maraming salamat po. So ito po yung challenge sa atin sa umagang ito. At dahil mga leader na tayo, meron pong pinili si Lord na mga pinagkatiwalaan niya po para sa special assignment po sa linggong ito. Para po sa ating song lead po kanina sa incubation, si Sister D.A. Tapos po sa devotion, si Brother L.A. Sa challenge po, ang inyong lingkod. Para po sa call to order, si Sister Queen.
Sa scripture reading po si Brother June. Sa song lead po si Sister Darlene. At yung magbibigay po ng mensahe sa umagang ito, si Sister Mitzi. Tapos sa prayer box po si Brother Luis. Tapos po sa tithes and offering, si Sister Rica. Tapos sa announcement po, si Sister Kim. At sa declaration of faith, si Pastor Henry. Tayo po'y tumayo at sabay-sabay po tayo manalangin. Tayo po'y pumikit. Aming Diyos, aming Diyos na mapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa opportunity na magkaroon po kami ng pagkakataon na ikay paglingkuran, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at dalangin ko po, Panginoon, katulad po ng nabanggit sa mga panalangin po ni Haring David. Dalangin po namin, Panginoon, bilang tinawag yung mga leader, ay yung katangian po na naroon sa panalangin po ni Haring David ay mangyari din po sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magkaroon po kami ng puso na handang tumulong, magbigay ng oras, at higit sa lahat, Panginoon, ay magkaroon kami ng puso na handa laging lumapit at mag-reach out sa mga taong nangihina sa pananampalataya sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, na magkaroon po ng katapatan at tunay na paglilingkod sa inyo, Panginoon. Tanggalin niyo na po yung mga bagay na nagiging dahilan para hindi kami makapaglingkod sa inyo, Panginoon. At dalangin ko rin, Panginoon, sa aming patuloy na paghayo, Panginoon, ang makita po sa buhay namin ay yung katangian po ng iyong anak na si Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy kaming lalapit, maglilingkod, at taos puso kami magpapasalamat sa pagkakataong ito, Panginoon. So umagang itong Panginoon ay may mga pinili po kayong mga leader na inyong inassign sa Sunday service, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na ihanda niyo po sila, Panginoon, ang bawat aawit, ang bawat tutugtog, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng magandang pag-awit at yung kanilang mga instrument, Panginoon, magamit po nila ng maayos. Ganon din po, Panginoon, sa mga mananalangin, sa tithes and offering, sa magbabasa ng scripture reading, Panginoon, sa magdadala ng prayer box, Panginoon, lukuban niyo po sila, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Ikaw po yung maggagabay at magtutulong sa kanila, Panginoon, na magampanan po nila na naayon sa iyong kalooban ang kanilang mga gagawin, Panginoon. At higit sa lahat, ang pinili niyo po maghahayag ng iyong salita ng Diyos, Panginoon. Ibigay niyo po sa kanya, Panginoon, yung double portion of your anointing, Panginoon. Selyuhan niyo po ng banal na dugo ang kanyang gagawin sa umagang ito. At sa bawat salita ang lalabas sa kanyang mga labi, ikaw lang ang makilala, ikaw lang ang maitaas, at ikaw lang ang maparangalan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Dinideclare po namin ang katagumpayan ng gawain ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus Cristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Amen. God bless po sa lahat.